Dadako po tayo sa ating aralin. Ang tatalakay natin ngayon, ang kaparaanan ng ating pagsamba sa Diyos bilang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ang version ng Biblia natin gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at sa English ay New King James Version at ilang New American Standard Bible. Ang Kristiyanong pagsamba, mayroon po itong iba't ibang anyo. Naririyan ang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, ang pagsamba sa pamamagitan ng pag-aalay ng buhay, ang pagsamba sa pamamagitan ng sama-samang pagtitipon, ang pagsamba sa pamamagitan ng mga awitan at pasasalamat, ang pagsamba sa pamamagitan ng mabubuting gawa, at ang pagsamba sa pamamagitan ng panalangin. Kapag naunawaan po natin ang iba't ibang anyo na yan ng pagsamba, nagiging mas makahulugan at makabuluhan ang ating pananampalataya at mas lumalalim yung ating kaugnayan sa Panginoon. At ito din po ang isang layunin ng ating aralin ngayon, mga kapatid, no? Yung maging makahulugan yung ating pananampalataya at mas lumalim pa yung ating relasyon sa Panginoon. Sa kabuuan po, ang pagsamba sa Diyos, hindi lamang yan isang ritual, hindi rin ito minsanan sa isang linggo na gawain, at ang pagsamba ay hindi limitado sa iisa o iilang paraan lamang. Kundi po ang pagsamba sa Diyos, isang buhay o buong buhay na pagsuko sa Diyos sa lahat ng aspeto. Yung tunay na pagsamba sa Diyos, hindi lang tuwing araw ng linggo, o kaya kapag nasa loob ka ng simbahan, o kaya kapag kapwa Kristiyano lang yung mga kasama mo. Kundi ang pagsamba po, buong aspeto ng ating buhay. Mula sa ating puso, hanggang sa ating pagkilos, sa ating mga pananalita at pakikitungo sa iba. At ang pinakamahalagang aspeto ng ating pagsamba, pagpapakita po ng ating pagmamahal, ng ating pagsunod sa kanyang kalooban, at paglilingkod sa Diyos sa araw-araw. Sa ating buhay pananampalataya, maraming paraan ng mga tao para sabihing sinasamba nila ang Diyos. Pero bilang tayo po ay mga nag-aaral ng Biblia, alalahanin din natin hindi lahat ng pagsamba ay tunay at kalugod-lugod sa Diyos. Maraming mga tao sumasamba sa Diyos sa batay sa maling tradisyon. Maraming mga tao sumasamba sa Diyos batay sa emosyon lamang. At yung iba, batay sa mga panlabas na ritual lang. So marami tayong kaparaanan at mga pangangatwiran na sinasabi nating tayo ay sumasamba sa Diyos. Pero ayon sa ating Panginoong Hesus, may tamang paraan ng pagsamba. May pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos. Ito yung tunay na mga sumasamba, ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Basahin po natin itong John chapter 4 verse 23. Sinasabi dito ni Hesus, "Subalit dumarating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya." Pinapakita ng talatang ito, hindi sapat ang panlabas na kilos ng pagsamba. Dapat ang pagsamba magmumula sa pusong tapat, nagmumula sa isipan na nauunawaan ang katotohanan ng Diyos. True worshipers will worship the Father in spirit and truth. Sa ating pag-aaral po ngayon, ating pagnilayan kung paano natin maipapamuhay ang isang pagsambang tunay, katanggap-tanggap, at kaaya-aya sa Diyos, na hindi lang sa salita, kundi sa buong aspeto ng ating buhay. So, pagsikapan po natin at panatilihin po natin na nakahanay sa salita ng Diyos ang kaparaanan ng ating pagsamba. Paano ba tayo dapat sumamba? Or paano sumamba ayon sa salita ng Diyos? Sa kasaysayan ng Kristyanismo, merong dalawang paraan ng pagsamba sa Diyos ang tanyag o pamilyar sa marami. Ito po yung dalawa. Intellectual worship at charismatic worship. Yung intellectual worship, mas lohikal at theological.
nakatuon sa pag-unawa sa Diyos gamit ang isip. Ang intellectual worship gumagamit ng argumento, ng pag-aaral at pagninilay. Ito po ay popular sa mga scholastics, sa apologists, at sa mga theologians. Samantalang itong charismatic worship, mas emosyonal at spiritual. Nakatuon sa experience ng banal na espiritu, gumagamit ng masiglang musika at panalangin. Rito po ay popular sa mga Pentecostals at charismatic Catholics. Ang intellectual worship, pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng lohika, ng pag-aaral at malalim na pagninilay ng salita ng Diyos. Ang charismatic worship, pagsamba sa Diyos sa pamamagitan ng emosyonal at sinasabing spiritual na karanasan. Pareho po itong mahalaga, no? At sa atin pong kalipunan, sa atin pong kongregasyon, magkasanib ito na merong balanse at may pag-aangkop sa kalagayan sa bawat lokal. Pag-aangkop din po sa pangkalahatang pagtitipon natin at maging dito po sa ating mga online service at mga online ministries. Magkasanib na merong balanse at may pag-aangkop sa bawat kalagayan. Kung pagbabatayin po natin ang kasaysayan ng Kristyanismo, mas naunang isagawa itong intellectual worship bago itong charismatic worship. Sa unang 3 siglo, yung 1st hanggang 4th century, yung mga unang Kristiyano po, gumagamit ng theological reasoning, gumagamit sila or mga apologetics, gumagamit sila ng mga argumento, gumagamit ng mga malalim at seryosong pag-aaral ng banal na kasulatan para ipaliwanag at para ipagtanggol yung Kristiyanong pananampalataya laban sa mga paganong kaisipan, sa mga paganong filosofiya at mga pag-uusig. At sinasabi pa nga sa kasaysayan na mas lumalim pa itong intellectual worship sa pamamagitan ng scholasticism, yung pinangunahan po ito ni St. Thomas Aquinas at kasama niya yung mga ibang theologists noong 12th to 14th century, yung medieval period. Samantalang itong charismatic worship, ayon sa kasaysayan, nagsimula na lamang ito noong 20th century, particular daw po noong Azusa Street Revival noong 1906 at saka yung charismatic renewal noong 1960, na yung forma o kaya kaparaanan ng charismatic worship ay pagsasabing may spiritual na karanasan daw tulad ng speaking in tongues o kaya mga pagpapakita ng paggawa ng himala o mga supernatural na gawa. At yung charismatic worship po, karaniwang nakasentro yan sa healing, kasentro sa kung yung intellectual worship nakasentro sa theology, etong charismatic worship yung merong mga propesiya, merong mga healing, na merong mga pagsasalita ng iba't ibang wika o kaya mga wikang hindi naiintindihan, and merong mga masisiglang pag-awit o modernong kanta at mga awitin. So mas prominente itong charismatic worship sa modernong panahon bilang paglalagay daw ng emosyonal na pagsamba. Dito sa Pilipinas, sinasabi na lumakas itong charismatic movement ng mga bandang 1970s hanggang 1980s sa pamamagitan at pangunguna ng ilang mga grupo. At sa kasaysayan daw po, nagkaroon ng panahon na ang tingin ng iba, yung intellectual worship, ang pakiramdam ng iba, yung purong teolohiya o yung purong pag-aaral ng kasulatan ay naging dry. Feeling nila, puro theology, purong pag-aaral ng salita o ng banal na kasulatan, pakiramdam nila dry. Yung pagsambang puro na lang daw theology, tila tuyong-tuyo na yung dating. Kaya nagkaroon itong charismatic worship na yung focus nga, bigyang diin yung pagkakaroon daw na hanggang ngayon, sa modernong panahon, merong pa ring mga spiritual gifts tulad ng healing, speaking in tongues, mga dreams or mga pangitain at mga propesiya na sa tulong daw ng banal na espiritu ay meron pa
at mas ginagawa nilang alive na ang tingin nila sa intellectual worship ay dry yung paraan ng pagsamba. Ngayon, paalala po ito mga kapatid, itong charismatic movement, madami itong downside. Ang epekto nito sa mga tao or sa mga mananampalataya, naging sobrang emotional at naging mapaghanap yung ibang mga mananampalataya sa mga masisiglang gawain at yung iba sa mga himala. Pero nagkulang na sa kaalaman, nagkulang na sa paghawak ng katotohanan ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Para bang nawala na yung iba ng gana kung puro pagtalakay na lang sa Bible, puro theology na lang, puro salita ng Diyos, puro banal na kasulatan. Wala na yung ibang sangkap ng mga pagtitipon at panambahan, nawawalan ng gana yung iba. Nakapagwala yung masisiglang musika, nakapagwala yung mga emosyonal at sinasabing spiritual na pakiramdam, sa kabila po ng pagkakaroon ng kasaganahan ng aral mula sa salita ng Diyos, yung iba para bang walang gana. Yung ibang mga mananampalataya, naghahanap ng mga himala o mga masisiglang awitin o gawain na dapat hindi lahat purong pag-aaral sa banal na kasulatan. Yan yung downside ng charismatic worship. Yung ibang mga mananampalataya naghahanap ng iba. Ngayon po sa ating aralin, bilang paalala sa ating lahat ito, magpo-focus po tayo sa pagsamba o yung tunay na pagsamba at katanggap-tanggap sa Diyos. Kung ano yung sinasabi at aral ng Biblia patungkol sa katanggap-tanggap sa Diyos na ating pagsamba. Yan yung focus natin. Sinasabi dito sa Marcos chapter 7, sa verse 6 hanggang 7. Quote ito, itong talatang ito mula sa sulat ni Propeta Isaias. Sinasabi dito, at sinabi niya sa kanila, tama ang pahayag ni Isaias tungkol sa inyo na mga mapagkunwari. Ayon sa nasusulat, iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. So, patungkol ito sa mga Israelita, particular sa mga Fariseo at sa mga Eskriba, na yung kanilang pagsamba sa Diyos, wala sa kanilang puso. Kundi, sumasamba sila sa Diyos ayon lang sa tradisyong itinuro o iniutos o inimbento ng mga tao. Hindi dapat ganito yung ating pagsamba. Hindi tayo dapat mapagkunwari. Hindi dapat sa ritual. Hindi dapat sa panlabas na kilos lang o ang batayan ay mga inimbentong aral o utos ng mga tao lamang. Muli mga kapatid, at sa mga mananampalatayang nakasubaybay po sa ating aralin ngayon, paalala po na suriin natin yung ating mga sarili. Suriin natin yung ating pananampalataya. Mahalaga po yung ating nararamdaman. Pero maging maingat tayo na baka hanggang pakiramdam na lang natin yon. Na feeling natin or tila iginagalangan natin ng Diyos, pero hindi naman natin sinusunod ang kanyang aral. Mahalaga po kasi yung pagsunod. Ang pagsunod, tandaya ng tunay na pagsamba sa Diyos. So magkaugnay, no? Ang pagsunod, tanda ng tunay na pagsamba sa Diyos. Pero ang mensahe nga po dito, dapat malapit yung ating puso sa Diyos. Hindi dapat malayo yung ating puso. Para magkaroon ng kabuluhan yung ating pagsamba sa Diyos, dapat yung ating puso malapit sa Diyos. Ang ating pagsamba nagmumula sa pag-ibig natin sa Diyos, hindi lamang sa salita or hindi lang yung sinasabi lang natin na minamahal natin ang Diyos, kundi sa nakikita sa ating gawa, nakikita sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang ibig po nating sabihin sa kabuuan ng Biblia, ang pagsamba natin may kinalaman sa pag-ibig natin sa Diyos. Katulad ng sinasabi dito sa Mark chapter 12, dito sa verse 30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo.
Isang utos ito na mababasa sa Old Testament na inulit ni Jesus dito sa New Testament. Pagtuturo ito sa atin na sa ating pagmamahal at pagsamba sa Panginoong Diyos, involved po o kasama yung ating buong pagkatao. Yung ating isip, yung ating puso, yung ating lakas, yung ating buhay, o yung lahat sa ating pagkatao kasama sa ating pagsamba sa Diyos. So, kapag ganon, paano tayo ngayon sasamba sa Diyos? May 3 katuruan po tayong tatalakayin sa ating aralin ngayon. At ito po ay magkakaugnay. Yung 3 kaparaanang ito o katuroang ito ay magkakasama at hindi dapat piliin kung ano yung gusto lang natin. Kundi magkakasama talaga yung lahat. Magkakaugnay, dapat lahat yan, hindi pwedeng wala ang iba o ang isa. Ito yung una. Ang pagsamba sa Diyos, kinapapalooban ng paggamit ng isipan. Mahalaga po na kilala at alam natin kung sino yung sinasamba natin. Ito yung intellectual worship, paggamit ng isipan. Mayroon tayong tamang aral at tamang pagkaunawa sa katotohanan ng sinasabi ng Biblia. So, para magkaroon tayo ng tamang aral at tamang pagkaunawa sa katotohanan ng sinasabi ng Bible, kapapalooban natin ang paggamit ng isipan. Yung bang alam mo kung sino yung sinasamba mo? Yung malinaw sa isip mo kung sino ang amang Diyos. At alam mo din yung aral patungkol sa ating Panginoong Hesus. At isama ko na din po yung paalala na dapat alam din natin kung ano yung pagtuturo ng Biblia patungkol sa banal na Espiritu. Yung walang dagdaga at saka walang bawas na pagkilala sa Holy Spirit. So yung ating pagsamba sa Diyos, dapat tama yung ating paniniwala, tama yung ating kaalaman sa kung sino yung sinasamba natin, dapat malinaw at nakikilala natin kung sino yung sinasamba at pinapupurihan natin. Hindi po yung aawit lang tayo ng aawit o kaya pupunta lang tayo ng pupunta sa mga simbahan at mga pagtitipon, luluhod tayo, lalakad tayong nakaluhod, pahirapan natin yung ating mga sarili or kaya nagsasakripisyo tayo kasi nakasanayan lang pala natin. Kasi tradisyong nakamulatan lang natin. Kailangan gamitan natin ng isipan. Hindi dapat nakabatay sa nakamulatan or nakagisnan lang natin. Pero hindi natin kilala talaga o hindi naman natin nalalaman at hindi natin naunawaan kung sino yung ating sinasamba at kung ano yung kanyang salita. Mahalaga po sa ating pagsamba, may pag-aaral ang salita ng Diyos. Mahalaga po na binibigyang diin yung doktrina. Kaya ang pagsamba po, pinapapalooban ng paggamit ng isipan. Sinasabi sa Proverbs chapter 1, dito sa verse 7, ang takot sa Panginoon ang pasimula ng kaalaman. Ang karunungan at turo ay hinahamak ng hangal. Ang tunay na pagsamba sa Diyos, nagmumula sa malalim na pangunawa at kaalaman tungkol sa katangian, tungkol sa pagkakakilanlan, tungkol sa mga plano, tungkol sa kalooban at mga pangako ng Diyos, lalo na sa buhay na walang hanggan. Yan yung tunay na pagsamba. Meron tayong malalim na pag-unawa at kaalaman tungkol sa Diyos, tungkol sa kanyang salita. Ang pagsamba sa Diyos nangangailangan ng pag-aaral ng salita ng Diyos at tamang paggamit ng ating isipan. Ang pagsamba ay paggamit ng isipan o matalinong tugon natin sa kapahayagan ng Diyos patungkol sa kanyang sarili. Sinasabi dito, merong kaalaman at merong karunungan, no? Knowledge and wisdom. Kaya hindi po pwedeng mawala yung intellectual worship o kaya mawalan tayo ng gana sa intellectual worship. Hindi pwedeng mawala yung theology. Hindi pwedeng mawala ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa ating mga pagtitipon at mga panambahan. Gumagamit talaga tayo ng isipan para unawain kung ano yung inihahayag sa atin ng Biblia. Gumagamit tayo ng isipan para maunawaan natin patungkol sa kung sino yung sinasamba at pinapapurihan nating Diyos.
Pinagninilayan natin, pinapakinggan natin, inuunawa natin ang salita ng Diyos, inaaral natin, itinuturo at iniingatan natin o kaya pinanghawakan natin ang doktrina ng pananampalatayang nagmumula sa Biblia. Ginagamit natin yung ating isip sa pag-unawa sa katotohanan ng Diyos. Ang pagsamba po ay kinapapalooban ng paggamit ng isipan. Sinasabi din po sa Marcos chapter 12, dito sa verse 30, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong pag-iisip mo. Pinapakita ng verse na ito, ang tunay na pagsamba hindi lamang emosyon, kundi kasama yung paggamit natin ng isipan o buong pag-iisip sa pag-unawa at pag-ibig sa Diyos. Yung tamang pag-unawa at pagkakilala sa Diyos, pagkaalam sa Kanyang salita. Para maunawaan natin, para makilala natin ang Diyos, meron tayo din pagkaalam sa salita ng Diyos. Ang pagkaalam sa layunin at mga pangako, mahalagang bahagi ng tunay na pagsamba. Yung salita niya, yung salita ng Diyos, at yung pagpupuri natin, yung pananalangin natin, at paglilingkod natin sa Diyos, ginagawa natin ng may pag-iisip. Hindi tayo bulag na tagasunod. Kundi sa ating pag-ibig sa Diyos, sa ating pagsamba sa Diyos, gamit natin yung ating isipan. Kumbaga mulat tayo, ginagamit natin yung ating pag-iisip. Ngayon, ito po yung pangbalanse. Hindi naman kailangan puro intellect o kaya sobra naman tayo at puro intellectual na lang din lamang tayo. Kasi sinasabi din sa talatang ito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo. You shall love the Lord your God with all your heart. Ang pagsamba sa Diyos, kinapapalooban talaga ng paggamit ng isipan, pero pagkaminsan, hindi po sa lahat. Pagkaminsan, sa sobrang focus sa paggamit ng isip ng ilan, nawawala naman sa puso yung ginagawa. Sa sobrang focus sa isip, yung mga ginagawa nawawala na sa puso. So dahil wala na sa puso ang ginagawa, ang prayer, ang pag-aaral ng salita ng Diyos, ang pagdala sa pagtitipon, at iba pa, dahil wala na sa puso, para bang nagiging routine na lang. So ito yung ikalawang katuruan sa ating aralin ngayon. Again, nakaugnay ito sa una, itong ikalawa. Ang pagsamba ay kinapapalooban ng paggamit ng damdamin. Yung punto naman natin dito, pagsamba dapat nasa patnubay ng espiritu at hindi laging sa sariling pag-iisip lamang. Na sa pagkatamo natin ng karunungan, sa paggamit natin ng ating isipan sa pagsamba sa Diyos, hindi naman dapat mawala sa ating puso yung ating ginagawa. Oo nga, para bang nagagawa nating sumamba sa Diyos, pero dapat malapit pa rin yung puso natin sa Diyos. Hindi dapat malayo yung ating puso sa Diyos. Katulad ng paalala dito sa Marcos chapter 7 verse 6. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. So these people honors me with their lips, pero yung kanilang puso, subalit ang kanilang puso, but their heart is far from me. Ito naman yung mga sumasamba, aktibo sa gawain, maaring tama yung aral, tama yung maging sa mga awitin, lyrics ng mga inaawit natin. Tama, pero yung puso natin wala na, malayo na sa Diyos. Ginagawa na lang natin, pero wala na sa puso, wala nang damdamin. Ang ibig sabihin natin ng damdamin dito, nakatuon sa kilos ng banal na espiritu, yung pagsamba natin sa Diyos. Kumbaga meron tayong balanseng kristyanong pagsamba. So bukod po sa intellectual worship, ang pagsamba sa Diyos involves emotions. Pero syempre dahil involve yung emotion, dapat maging maingat na maingat tayo. Madalas po dito pumapasok yung charismatic worship, yung buhay, yung masigla yung paligid, mataas yung emotion, yung hype na hype. Hinihikaya tayo na gumamit ng damdamin o emosyon, pero dapat maingat tayo. Sa bahaging ito ng ating aralin, ang bibigyang diin natin yung pag-iingat sa paggamit ng emosyon o damdamin at sasabihin o kakasangkapanin na lamang yung banal na espiritu.
Kailangan po malapit yung ating puso sa Diyos. Pero hindi naman din dapat puro emosyon na lang yung gagamitin natin. Kailangan hindi mawala yung intellect, hindi mawala yung isip. Kasi ang problema po sa charismatic worship, puro emosyon yun eh. Hindi gumagamit ng isip. Yan yung problema sa charismatic worship. Kahit mali na yung doktrina, minsan pati lyrics ng kanta mali na, o kaya malayo na, o kaya kontra na sa aral sa Biblia, itinutuloy pa din. So, hindi dapat puro emosyon. Kaya nasabi natin kanina, magkaugnay po. Ito yung magkakaugnay. Hindi pwedeng mamili lang tayo ng isa o ng gusto natin. Kailangan magkasama. Nauunawaan natin, nakikilala natin kung sino yung sinasamba natin, nauunawaan natin ang tama yung sinasabi ng Biblia, at the same time, nasa puso natin yung ating pagsamba at pagsunod sa Diyos. Na sa araw-araw nating ginagawa, nararamdaman nating mahal natin ang Diyos, at nararamdaman natin yung pagpupuri, nararamdaman natin yung kagalakan sa presensya o piling ng Diyos sa araw-araw. And sa usaping damdamin po, yung usaping pagmamahal o puso, sinasabi sa atin ng Panginoong Hesus dito sa John chapter 14 verse 15, kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Ang pagsunod sa Diyos, isang anyo ng pagsamba. Hindi sapat yung salita o awitin lamang na sinasabi nating sumasamba tayo sa Diyos. Ang tunay na pagsamba, ipinapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. So, ang pagsamba sa Diyos, kinapapalooban ng puso at kinapapalooban ng isip. And ito pa, yung dapat nakasama o nakaugnay. Ito yung ikatlong katuroan natin ngayon. Ang pagsamba ay kinapapalooban ng pagkakaroon ng tapat na pagkilos. Isang mahalagang katuroan ito sa ating aralin na nakaugnay sa unang dalawang katuroan na ating tinalakay, itong tapat na pagkilos. Hindi nananatili sa ating isip, hindi rin lang puro emosyon lang yung pagpupuri at pagsamba sa Diyos, kundi may kaakibat yan na tapat na pagsunod sa Panginoon. Kumbaga, ano yung gagawin natin sa mga bagay na natututunan natin mula sa Biblia? Balikan po natin itong John chapter 14 verse 15. Kung ako'y inyong minamahal, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. So, kapag sinunod natin or sinusunod natin ang mga katuroan ni Jesus, tunay na minamahal nga natin ang Panginoon. Nabanggit natin kanina, yung pagsamba sa Diyos may kinalaman sa pag-ibig natin sa Diyos. Malinaw din po ang katuroan sa atin ng Biblia na ang pag-ibig, ang pagsunod, at pagtanggap natin sa salita ni Jesus, siya rin naman pong pag-ibig, pagsunod, at pagtanggap natin sa Diyos at sa Kanyang salita. So, sinasabi sa atin dito ni Jesus, if you love me, kung siya'y minamahal natin, tutuparin natin ang Kanyang mga utos. Isang katibayan na minamahal natin ang Panginoong Hesus kung tayo po ay sumusunod sa Kanya. So, sa ating pagbabasa ng Biblia, personal man po, no? O kaya sama-samang pag-aaral natin ng Biblia, sa mga physical na pagtitipon man yan, o kaya sa ganitong online, ito po ay isang kaparaanan ng ating pagsamba sa Diyos. Personal man o kaya congregational, magkakasama man tayo. Sa pag-aaral at pagbabasa natin ng Biblia, isang kaparaanan ng ating pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin po, sa pagbabasa natin ng Bible at pagsamba sa Diyos, kinapapalooban po nung tatlo nating katuroan na tinatalakay. Gumagamit tayo ng isip, ibig sabihin, inuunawaan natin yung binabasa natin, at gumagamit din tayo ng puso o damdamin. Ibig sabihin, ginagawa natin ito dahil ramdam natin na minamahal natin ang Diyos. At ito nga po yung pangatlo. Kinapapalooban ng pagsunod at pagkilos. Nababago yung ating pagkatao. Nababago yung attitude at behavior natin. Nababago yung character natin. Nababago din po yung paraan ng pamumuhay natin. Bakit?
Dahil bahagi ng ating pagsamba sa Diyos ay ang ating pagsunod sa katuruan ni Jesus. Bahagi ng ating pagsamba sa Diyos yung pagsunod natin, pagtupad natin sa mga katuruan ni Jesus. At sa ating pagsunod, unti-unti tayong nababago. Sa ating pagsunod, unti-unti nababago yung buhay natin. Kaya ito po yung tatlong katuruan natin sa ating aralin ngayon. No? Magkakasama at magkakaugnay ito. At nawa, matandaan natin ito. Una, ang pagsamba sa Diyos ay kinapapalooban ng paggamit ng isipan. Kalawa, ang pagsamba ay kinapapalooban ng paggamit ng damdamin. At ang ikatlo ay ang pagsamba ay kinapapalooban ng pagkakaroon ng tapat na pagkilos. Sa katuroang ito, sa iniiwang aral at mensahe sa atin, meron tayong tatlong aplikasyon din. Una, paggamit ng isipan. Iwasan ang walang kabuluhan at nakabatay sa tradisyon na pagsamba. Kailangan po talaga gumagamit tayo ng ating isipan. Yung ating isipan, naglalaman naman ng karunungang nagmumula sa Diyos. Para mas maunawaan natin ang tama at tunay na pagsamba sa Diyos ayon sa Biblia, gumagamit tayo ng kaisipang naglalaman ng karunungang nagmumula sa Diyos. Gumamit o kapapalooban natin ang paggamit ng isip sa ating pagsamba sa Diyos para hindi mawala ng kabuluhan yung ating pagsamba. Iwasan ang walang kabuluhan at nakabatay sa tradisyon na pagsamba. Sabi sa Marcos chapter 7, dito sa verse 8, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghahawakan ang tradisyon ng mga tao. Yung mga sinasabi dito ang tradition of men, kapag hindi natin pinag-isipang mabuti, para bang ginagawa natin yung mga ginagawa natin kahit hindi na natin naiintindihan. Nasa tradisyon na lang ng tao. Sabit tayo ng sabit ng panalangin, pero kinabisado na lang natin na hindi naman natin naiintindihan. Bakit naka-address sa iba yung prayer natin? Bakit sa iba tayo nananalangin at hindi sa Diyos mismo? O kaya punta ng simbahan, magpupunas tayo ng mga tingin natin mga mahalagang bagay, sagradong mga imahe, magpupunas tayo doon, tapos aasa tayo nagagaling yung ating mga karamdaman, o kaya ibibigay ng Diyos yung ating mga kahilingan. Hindi na natin maunawaan yung ginagawa natin, o kaya hindi natin inuunawa, basta magawa lang, kasi yun yung nakasanayan, o kaya yun yung nakagisnan. Sa paulit-ulit po at papasa-pasang hindi pinag-isipan, maaaring humantong po yan sa walang kabuluhan. Kaya dapat pinag-iisipan. Kung ipinasa lang sa atin, tapos hindi natin pinag-isipan, na ginagawa nga natin, pero hindi natin inuunawa, nagiging ritual na lang yon. Muli, iwasan natin yung pagsamba na hindi pinag-iisipan. Iwasan natin yung pagsamba na ibinatay sa tradisyon ng mga tao at nakasanayang katuruan lamang ng tao pero hindi nagmumula sa Diyos at hindi nakabatay sa salita ng Diyos. So hindi dapat maging mindless at hindi dapat maging meaningless yung ating pagsamba sa Diyos. Iwasan natin yung walang kabuluhan na nakabatay lamang sa tradisyon ng mga tao na pagsamba. At yung ikalawang aplikasyon po, paggamit ng damdamin. Maging tapat sa puso ang pagsamba. Kapag sumasamba, kapag nananalangin, kapag nagbabasa ng Biblia, kapag umaawi tayo sa Panginoon, dapat laging galing sa puso. Kasi po, kapag nakagawian na lang din natin, yung, kunyari, pagdalo natin sa mga pagtitipon, yung bang wala na sa puso natin, pumupunta na lang tayo, pero wala na sa puso. Or kapag nakabisado na lang natin yung mga prayers natin, wala naman sa puso natin. O kaya, maging yung mga awitan natin, paulit-ulit. Minsan, nasa labi na lang natin siya, pero wala na sa puso. Mali, pag-isipan natin yung paalala dito sa talatang ito, Marcos chapter 7, verse 6. Ginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang ganda ng kanilang binibigkas o mga salitang lumalabas sa kanilang mga labi, pero yung kanilang puso
malayo sa Panginoon. So, pwede pala na sumamba tayo sa Diyos, pero malayo yung puso natin sa Diyos. Pwede palang maganda yung mga pananalangin natin, pwede palang maganda yung mga pag-aawitan natin, pero yung puso natin wala sa Panginoon. Pwedeng ang ganda-ganda pala ng pagtugtog natin, pag-awit natin, pero yung puso natin wala sa Panginoon. So, mahalaga din po ito yung paggamit natin ng damdamin. Bagamat nangangailangan po ng pag-iingat. Maging tapat sa puso natin yung ating pagsamba. Kaya habang nag-aaral tayo ngayon sa ating pagtitipon na ito, magkakasama talaga na ginagamit natin yung ating isip, yung ating puso. At sa ikatlong aplikasyon natin, kasama din ito, yung pagkilos. Magkaroon ng pagbabago na nakaayon sa salita ng Diyos ang uri ng pamumuhay. So kasama din ito. Kasama yung isip, kasama yung puso, at itong pagkilos o action. Bahagi po ng ating pagsamba sa Diyos, pagbabago ng ating isip, pagbabago ng ating pagkilos. Ang bawat isa po sa atin, may mga nakasanayan na tayo. Bawat isa sa atin, may sarili na tayong habits, may sarili tayong behavior, may sarili tayong nakagisnan, may sarili tayong nakagawian na klase ng pamumuhay o klase ng pagkilos. Ngayon, dahil may kanya-kanya tayong sariling habits and behavior, paano tayo tutugon kapag may nabasa tayo sa Bible na sinasabi sa atin na may dapat tayong baguhin sa area ng buhay natin? Paano kung may inihahayag sa atin ang salita ng Diyos na meron tayong dapat baguhin sa area ng buhay natin? Sabi po sa Romans chapter 12 verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. But be transformed. Naunawaan mo ang Diyos gamit ang isip. Naramdaman mo ang Diyos sa iyong puso. Then may sinasabi sa iyo ang Diyos. Magbago daw po tayo. Paano nga kung sinasabi sa atin ng Biblia na kailangan may mabago o kaya mabago yung paraan ng pamumuhay natin? Paano tayo tutugon? Halimbawa, sa paraan ng pananalita natin, halimbawa, malaswa o kaya masakit yung klase ng at kaparaanan at nakasanayan nating pananalita. Halimbawa na sanay na tayo na magsalita ng masasakit o kaya malaswa. Sinasabi sa atin ng Biblia, hindi angkop sa isang Kristiyano ang ganyan. So bilang ating pagsamba sa Diyos, nagpapabago tayo sa Diyos. Bilang ating pagsamba sa Diyos, magpapabago tayo sa pamamagitan ng katuruan sa Biblia. Nababago yung karakter natin. Nababago yung pag-iisip natin. Kung dati kilala tayong magaspang magsalita, kung dati mapanakit tayo, mapanlait, mapanira kung magsalita, ngayon nag-iiba na. Nagbabago na. Nakaayon na tayo sa salita ng Diyos. At ang pagbabago po, parte ng ating pagsamba sa Diyos. O kaya isa pang halimbawa, ganito. Paano kung yung kinasasangkutan nating relasyon ngayon, let's say, hindi po yan ang disenyo ng relasyong mula sa Diyos. Ngayon, sinasabi sa iyo ng Biblia, yung klase ng relasyon mo, hindi yan angkop sa isang lingkod ng Diyos. Yung klase ng relasyon mo ngayon, hindi yan angkop sa isang mananampalataya ng Diyos. Na bilang isang Kristiyano, kailangang may mabago sa paraan ng pamumuhay natin. Paano tayo tutugon? Sabi nga po dito, be transformed. Muli bilang bahagi ng ating pagsamba sa Diyos, magpapabago tayo sa Kanya. Halimbawa lang naman, nakikisama tayo sa hindi natin asawa. O hindi pa asawa, nakikisama na tayo. Or ginagawa natin yung gawain na dapat ay para sa mag-asawa.
at nabasa natin sa Biblia na mali pala yun, be transformed. Bilang ating pagsamba sa Diyos, nagpapabago tayo sa Kanya. Nababago yung ating isip. Nababago yung ating paniniwala. Itutuwid natin. May pagbabago. Mas bibigyan na natin ng halaga kung ano yung mabuti, kung ano yung kasiyasiya, at kung ano yung lubos na kalooban ng Diyos. Parte po yan ng ating pagsamba sa Diyos. Pagbabago. Yes, mahihirapan tayo. Maaring masaktan pa tayo. Pwedeng panghinaan tayo. Sinasabi nga po sa atin ng talatang 30, dito sa Mark chapter 12, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong lakas mo. Yung buong lakas dito, action nito, pagkilos. Gagawin natin yung makakaya natin. Buong lakas sa kalooban ng Diyos at sa tulong ng Kanyang salita na kumilos tayo at magkaroon ng pagbabago sa uri ng pamumuhay natin. Na yung lifestyle natin, araw-araw na babago. Nagiging makadiyos na. Nakikitaan na ng matuwid. Nakikitaan na yung lifestyle natin ay nagbibigay kapurihan na sa ating Diyos. Yung ating buhay, hindi nagiging katitisuran sa iba, kundi nagiging pagpapala na din tayo sa ating kapwa. So yung ating paraan ng pananalita, paraan ng ating paghahanap buhay, yung paraan natin ng pakikitungo sa iba, yung relasyon na meron tayo, kung hindi pa yan nakaayon sa salita ng Diyos, dapat may ginagawa at may gagawin na tayong action o pagkilos na unti-unti tayo magpapabago sa ating Diyos. Muli po, sa ating pagsamba sa Diyos, kinapapalooban ng paggamit ng isip, paggamit ng damdamin or may damdamin o isinasa puso natin at may pagkilos. Lahat yan magkakasama. Hindi pwedeng mamili tayo ng gusto lang natin. Hindi pwedeng may maiwanan sa tatlong katuruan na tinalakay natin. Ang pagsamba at pagsunod sa Diyos, hindi pwedeng nasa isip lang pero wala sa puso natin. Hindi rin pwedeng puro damdamin lang pero hindi pinag-iisipan. At hindi din pwedeng ginagawa o may pagkilos pero walang damdamin. Hindi pinag-iisipan na mali yung pagkilos at hindi pinag-iisipan na hindi ayon sa katuroan ng salita ng Diyos. Kailangan talaga magkakasama itong tatlo pong ito. Ang pagsamba sa Diyos ay kinapapalooban ng paggamit ng isipan. Ang pagsamba ay kinapapalooban ng paggamit ng damdamin at ang pagsamba ay kinapapalooban ng pagkakaroon ng tapat na pagkilos. So, pag-isipan po natin ang salita ng Diyos at kung ano ba yung personal na mensahe sa atin ng Diyos. Ano ba yung dapat nating pagkilos? Ano ba yung kung mayroon pang kailangang baguhin sa atin? Ano yung nais ng Diyos na baguhin natin at baguhin niya sa atin? Ang pinakamataas na anyo po ng pagsamba, hindi lamang sa salita, hindi lamang sa mga awitin, kundi sa pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang ating pagsunod at pamumuhay na may kabanalan, patunay ng ating pagsamba sa Diyos. Ang tunay na pagsamba sa Diyos, hindi lamang isang panlabas na ritual, kundi buong pusong pagtugon natin sa kabanalan ng Diyos, sa pagmamahal sa atin ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa Diyos. Ang pagsamba natin sa Diyos, isang kabuuang pagpapahayag ng ating isipan, ng ating damdamin, at kilos bilang mga alagad ng Panginoon. Sa pagtatapos po mga kapatid, ang tunay na pagsamba, isang buhay na iniaalay sa Diyos. Isang pagsamba na may tamang kaalaman, may pusong nag-aalab, at may pagkilos na nagpapakita ng kabanalan. Tayo po mga kapatid, nawa magpatuloy sa pagsamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Ito yung tunay na pagsamba at pagsambang hinahanap ng Ama. At sa ating buhay nga po, sa lahat ng ating ginagawa, gawin natin para sa kaluwalhatian ng ating Diyos.